Oh, i-prove na ako sa inyo ha nga ang Catholic Church mao ang original iglesia ni Kristo. Roma 16:16, magbatian kayo bilang magkakapatid na nagmamahalan. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Unang tanong, ito nga ba ang ibinigay na official name sa iglesia na tatag ng ating Panginoon? Mapapansin mo na ang iglesia ng word dyan ay small letter I. Diba, pag official name, dapat capital letter I na yan. Ibig sabihin, hindi yan ang official name sa iglesia na tatag ng ating Panginoon. Small letter kasi common noun lang yan, hindi proper noun or hindi official name. For example, gaya ng anak ni Maria. Ano ang official name ng anak ni Maria? Jesus Christ. Hindi yung anak ni Maria. Ano ang official name ng anak ni Maria? Anak ni Maria? Hindi ganun yon. Gaya dito, Iglesia ni Cristo. Ano ang official name ng Iglesia ni Cristo? Iglesia ni Cristo ba? Hindi ganun yun. Hindi nga capital letter ang Iglesia dyan. Kung totoong official name yan. Pangalawang tanong, sino ang sinabihan dyan na binabati kayo ng lahat ng mga Iglesia ni Cristo? Para malaman, i-atras natin ang pagbasa sa verse 1. Itinatagubilin ko sa inyo ang ating kapatid na si Phoebe na isang tagapaglingkod ng Iglesia sa Cenchrea. Ikumusta ninyo ako kina Priscilla at Aquila na mga kamanggagawa ko kay Kristo Jesus. Pati na rin lahat ng iglesia ng mga hintel. Saan ang iglesia ng mga hintel? Sa Roma. Saan naman mababasa na ang iglesia ng mga hintel ay ang mga taga-Roma? Roma chapter 1 verse 5 to 7. Sa pamamagitan niya, tinanggap namin mula sa Diyos ang kaloob na maging apostol alang-alang kay Kristo upang ang mga hintel ay akayin sa pagsunod na naayon sa pananampalataya. Kayo'y kabilang sa mga tinawag na maging mga tagasunod ni Hesu Kristo. Sa inyong lahat na nasa Roma, mga minamahal ng Diyos at tinawag upang maging banal, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesu Kristo. Malinaw na ang binabati ni Apostol Pablo dyan na Iglesia ni Kristo ay ang mga taga-Roma. Ngayon ang tanong, bakit ipinangalan na Iglesia Katolika o Catholic Church ang iglesia na tatag ng ating Panginoon? At kailan ito ipinangalan? At sino ang nagpangalan? Since sa panahon ng mga apostol, wala naman talagang binigay na official name sa simbahan na tatag ng ating Panginoon. Kasi wala pa namang mga sulpot noon at saka nakafocus pa sila sa paglaganap ng Ebanghelyo. Wala pang kompetensya noon sa mga Kristiyano. Nag-iisa lang ang mga Kristiyano noon. Kaya hindi pa nabigyan ng official name. Marami pang tawag like nabasa naman natin kanina, Iglesia ng Cenchrea, Iglesia ng mga hintel, Iglesia ni Kristo, Iglesia ng Diyos, Iglesia ng Diyos na buhay. Marami pang tawag dyan pero kahit isa, wala pa talagang ibinigay na official name. Pagdaan ng ilang taon, ang iglesia ay official na pinangalanan na Catholic Church. Ang salitang Catholic ay mula sa Greek word na Katholikos, which means universal or whole. Ito ay nagmula sa liham ni St. Ignatius of Antioch sa mga taga-Cyrenians around 110 AD. Si St. Ignatius of Antioch ay isang bishop sa iglesia ng Antioquia. Sa katunayan, mababasa sa Bible ang iglesia ng Antioquia. At nang siya ay matagpuan niya, dinala niya siya sa Antioquia. Ang mga alagad ay unang tinawag na mga Kristiyano sa Antioquia. At hindi lang tayo basta nag-claim na Catholic Church talaga ang ipinangalan sa iglesia na tatag ng Panginoong Hesukristo. Dapat kung mag-claim ka, may ebidensya ka. Unang ebidensya, since 2,000 years ago nagtatag ang ating Panginoon ng iglesia, ilang taon na ngayon nakatayo ang iglesia na tatag ng ating Panginoon? 2,000 years na. So bakit na Catholic Church lang ang makikita mong Kristiyano na 2,000 years nang nakatayo? Ibig sabihin, Catholic Church talaga ang ipinangalan. Legit may ebidensya. Pangalawang ebidensya. Bakit sa lahat ng Kristiyanong religion ngayon, Catholic lamang ang mula sa Greek word? Bakit yung iba Tagalog? Bakit yung iba English? Tagalog or English ba ang language ng mga apostol noon? Ng mga early fathers natin noon? So, imposible na English word or Tagalog ang magiging pangalan ng iglesia na tatag ng ating Panginoon. Catholic, mula sa Griego na lingwahe na Katholikos. See? Assuming lang kayo ng ipinangalan na iglesia ng Diyos, iglesia ni Kristo. Hindi kayo ang magdidesisyon. Ang magdidesisyon ay ang mga alagad ng ating Panginoon noong unang panahon. Wala sa inyo ang authority. Actually, nakikibasa nga lang kayo ng Biblia ng Catholic. Ang Catholic talagang nag-compile ng Biblia, kayo nakikibasa lang, tapos bigla kayong magtayo ng sarili nyong simbahan, sarili nyong iglesia.
dapat magpasakop kayo sa iglesia na ang ating Panginoong Hesukristo mismo ang nagtayo. Hindi yung magpasakop kayo sa iglesia na tao lang ang nagtayo.